Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin at saka kay XRP. Kaya ayan, ang sabi po rito ay here's how much Bitcoin XRP Binance holds for users in 2024. Kaya ayan, atin daw pong aalamin kung magkano yung mga holdings ng mga Binance users na Bitcoin at saka XRP ngayong taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay the largest crypto trading platform, Binance, has published details on the amount of Bitcoin, XRP, and other crypto assets it holds on behalf of crypto enthusiasts. Kaya ayan, hindi lamang po pala si Bitcoin at saka si XRP, maging yung mga ibang mga cryptocurrencies na rin ay pinublish po ni Binance yan yung mga amount na hawak ng kanilang mga users. Kaya, yan, notably the latest publication represents the 15th in the series of Binance efforts to disclose data concerning cryptocurrencies under its watch. Kaya yan, ika-15 na raw po ito na inilabas ni Binance o yung mga datos yan na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies na kanila pong binabantayan. Ayan. Or yung tinututukan ng karamihan. Emphatically, the exchange has published monthly proof of reserve or POR reports since late 2022 when its rival platform FTX imploded. Kaya yan, nung nag-collapse daw po itong si FTX ay naglabas po itong si Binance ng kanilang monthly proof of reserve or yung kanilang POR nitong nakalipas na taong 2022. As with previous editions, the Binance Proof of Reserve POR report indicated that the exchange holds users' deposits in at least 1-to-1 ratio. Among the top assets Binance hold are Bitcoin, Ethereum, XRP, and its native token BNB. Kaya yan, para sa mga hindi po nakakaalam ay yung Binance Proof of Reserve po na ito ay POR. Ay ito po yung parang collateral po nila ito sa mga users. Yan, sa kanilang mga users. Kaya sabi rito ay yung ratio po dito ay 1-to-1 ratio. Yan, sabihin natin na ako ay nag-deposit ako ng $100. Ayan, or meron akong Bitcoin na worth $100. Yan, dito kay Binance. Ngayon ay tatapatan ni Binance yan. Yan, siya ay maglalagay ng Bitcoin na rin na worth $100 dito sa kanyang proof of reserve or POR. Ayan, kaya kung sakaling kaya kung pag yung nangyari ay nag-collapse itong si Binance, yan, at ang nangyari po ay siya ay nakaranas na rin ng katulad ng nangyari kay FTX, ayan, ay dito po papasok yung kanilang proof of reserve. Dito po nila magagamit ito. Kaya ayan, ito po yung gagamit, dito po sila kukuha ng pambabayad sa mga naapektuhan na mga users nila. Kaya kung ako, naapektuhan ako, yung aking pinasok na Bitcoin dito kay Binance ay nawala dahil sa collapse, ay dito po nila kukunin sa Binance Proof of Reserve. Tapos yan, papalitan po nila yan at babayaran po nila ako. Dito po nila yan kukunin. Kaya ayan,
how much Bitcoin Binance holds. Specifically, while customers have entrusted 594,688 BTC tokens to the exchange, Binance oversees 609,477 BTC in net balance. These figures reflect an collateralized ratio of 103.79%. Kaya yan, mas malaki po pala yung kanilang proof of reserve pagdating po rito kay Bitcoin. Kasi yung total na amount po ng Bitcoin ng mga users ay nasa 594,688 na Bitcoin. Yan po yung bilang na amount na pag-aari ng mga users dito kay Binance. Pero yung nasa POR po, proof of reserves ni Binance, ay sobra. Nasa 609,477 na Bitcoin. Kaya yan, sabi rito ay na-over collateralized daw po siya. Meanwhile, in the last month's POR report, Binance held 575,852 BTC for users. In other words, the exchange has recorded a 3.27% increase in BTC holdings after adding 18,836 tokens. Overall, Binance manages over $25.62 billion worth of Bitcoin for crypto enthusiasts. The XRP and Binance portfolio. Ayan, dito naman po tayo kay XRP. Ayan, kung kay Bitcoin ay over collateralized po siya, ay alamin naman po natin dito kay XRP. Similarly, Binance hold more than 100% of the quantity of XRP token users have entrusted to it. The POR report noted that Binance hold 2.76 billion XRP for customers with a comparable net balance. Kaya yan po yung laman ng POR ni Binance. Meron po silang hawak na nasa 2.76 billion na XRP token. At halos ito po ay tugma po ito sa net balance ng mga users ni Binance. The figure translates to overseeing $1.38 billion in XRP. Notably, as of January 2024, the exchange managed 2.74 billion XRP. Essentially, the new record showing an increase of 18,225,961 tokens implies a paltry of 0.66% growth. Binance Ethereum holdings. Yan, dito naman po tayo kay Ethereum. Meanwhile, like kung si XRP ay tama lamang po, yan, or comparable, or yan, pareho po yung holdings ni Binance sa mga balances ng mga customers, ay dito naman po tayo kay Ethereum. Meanwhile, like Bitcoin, the prominent exchange registered a more notable 4% growth in the quantity of Ethereum tokens it oversees. In particular, Binance now holds 4,163,085 ETH tokens compared to 4,002,782 in January. Notably, the ratio of its customers' deposit to its net balance is 104.58%. In monetary terms, Binance manages Ethereum valued at over $9.87 billion. Kaya yan po, meron po pala tayong chart dito. Ayan, yung kanilang customer, ayan, katulad nito kay Bitcoin, ay yung customer net balance po ay nandito, 594,688.859. Ngayon, ito naman po yung reserve. Yan, mga yung pang-collateral ni Binance. Yan, lamang na lamang itong yung kanilang Binance net balance. Dito naman po kay USDT ay ayan, lamang na rin yung kanilang nasa proof of reserve. At si Ethereum ay ayan, lamang na rin yung kanilang proof of reserve. Ganun din po kay BNB. Dito kay Solana ay halos malapit, 29.29. Dito naman kay FDUSD ay ganyan din po, laging mas lamang. Pero dito kay XRP ay ayan, malapit po sila. Ayan, 2.76. Tapos yung Binance net balance ay nasa 2.79. USDC,
Ay, ayan, lamang na rin. Kaya yan, laging ganyan po siguro, talagang lamang na lamang yung nasa reserve ni Binance. Stable coins. Binance 15th POR report highlighted prominent stable coins such as USDC, USDT, TUSD, and FDUSD. Interestingly, the exchange maintains a substantially higher ratio of customers' stable coin deposits compared to its net balance. Ayan, nakita po natin yan kanina sa mga kanyang mga screenshots. Additionally, the company underscored that it carries zero debt in its capital structure and has established an emergency fund known as the SAFU Fund to address extreme situations. Kaya yan, ang ganda po talaga ng Binance. Yan, meron silang pang-collateral. Kaya yan po talaga yung kagandahan dito kay Binance. Ayan, kayang-kaya nilang palitan kung meron pong nawala. Ay kayang-kaya nilang palitan yung mga funds ng users. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.